Bagong utos ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000, heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng Panginoon sa kanya, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po ng Sabado sa inyong lahat muli. 4 na napakahalagang punto ang bilin ni Apostol Pablo. Una, pag
pag-ibayuhin ang pag-ibig. Ikalawa, pagsikapang mamuhay ng tahimik. Ikatlo, harapin ang sariling gawain. At ikaapat, magpagal para sa ikabubuhay. Kung itatranslate po ito sa lingwahe natin ngayon, hindi man direkta, ang ibig sabihin po nito para sa akin ay love till it hurts. Keep it low. Mind your own business. And put your money where your mouth is. Ang babala naman ng mahal na poong Jesus Nazareno, ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Konsolasyon po ito sa mga nagpapakapagod para sa kanilang kakainin at sa mga kakainin na rin nung mga umaasa sa kanila. Konsolasyon din po ito sa mga tahimik na bumabalikat para sa mga praktikal na aspeto ng pagtataguyod at pagtatangkilik sa ngalan ng pag-ibig. Ang Panginoon po mismo ang nagturo sa atin kung paano umibig ng wagas. At ito po ay ang lubusang pag-aalay ng sarili para sa iba. Emptying oneself o kenosis. Sabi nga, it's better to be worn out than to rust out. Mas maigi pa raw po ang magkagutay-gutay sa pagsisilbi kaysa kalawangin sa isang tabi sa pagpepreserba ng sarili. Hindi po ito nalilingid sa Diyos. Ang Diyos po ng pag-ibig at kapayapaan ay Diyos rin ng katarungan at karunungan. Naway sa kanyang pagdating, taglay ang katarungan natin, madatnanawa niya tayo sa kanyang biyaya, lumilingap, kumakalinga, handa anumang oras. Sa pagtanggap po natin maya-maya ng banal na Eucharistia, maranasan din po nawa natin ang kanyang maluwalhating pagdating sa atin. Ang pinakadakilang biyaya ng kanyang presensya. Nililingap tayo, kinakalinga, inihahanda anumang oras.